1 year ago, meron akong na-encounter na isang parent and nag-inquire siya sa amin, no? And then, I think nagustuhan niya naman yung mga offer namin dahil excited siya, no? Excited siyang mag-enroll, tapos excited din siyang magsimula na yung anak niya sa aming music class. And then, sabi niya sa akin, "Sir, talagang magsisimula na kami next week and then next week ibibigay ko na rin yung bayad." Sabi niya gano'n, "Magpapa-enroll na po ako sa inyo." And then sabi ko, "Sige po, wala naman pong problema. Basta po sana yung enrollment po natin is hindi po yung day. Hindi po yung day ng lesson ng bata. Kasi po, syempre, hahanapan ko pa kayo ng teacher, gagawa pa tayo ng GC with the teacher, si teacher maghahanda pa po ng kanyang ile-lesson, tapos isasend niya rin yun sa inyo, no? So, madami pang gagawin. So, wag po sana na on the day, no, ng lesson. Kumbaga po, kahit 1 day before the lesson, makapagpa-enroll na kayo." So, sabi niya, sige po, next week, magagawa po namin lahat yan. And then, dumating na yung next week, no? Tapos maya-maya, nag-chat siya sa akin, no? Nag-chat siya sa page. And then sabi niya, "Sir, sorry, nalimutan ko, meron pala tayong lesson." Tapos sabi ko, "Ay, ma'am, oo nga pala, no? Pero ma'am, hindi pa po kayo enroll. Kaya, kahit ako, hindi ko pa rin po siya, kahit ako, hindi ko rin siya naalala." And then yun, doon na siya nagalit, no? Sabi niya, "Ganun ba? Kaya ba, hindi mo naalala kasi hindi pa kami nag-enroll?" And then ayun, ang dami niya nang sinabi na parang sinasabi niya na, ayun nga, medyo after kami sa pera, something like that. And then ako naman, parang sige, okay, hindi ko na para patulan or depensa yung aking sarili kasi yung amin pong SOP talaga dito sa Ray Santos Music Studio, mga minamahal naming mga parents at saka dun sa mga interesado pang mag-enroll, of course, enroll ka muna. Enroll ka muna. Kasi pag nag-enroll ka, ang dami pa po namin kailangan gawin. Katulad nung sinabi ko kanina, ang dami pa namin dapat ayusin. So, gagawa pa kami ng GC, hahanap pa kami ng teacher para sa inyo. So, wag po kung ganun sana. So, dapat, the right procedure is, enroll po muna tayo, no? And then, pagkatapos natin mag-enroll, dun pa lang po tayo makakagawa ng GC with the teacher. And then, yung teacher naman, magpapasa siya ng mga e-books, no? Na gagamitin naman ng mga students. Yan. So, ganyan po, no? Kaya wag po kayong magagalit kung minsan hindi po masyado namin siyang ine-entertain kapag halimbawa po, next week magsisimula na ako mag-lesson next week. Pero hindi pa naman siya officially enrolled. So, mahirap po 'yun, no? So, hindi po kami makakahanap ng teacher for you kasi sa isip namin, ano ba, magtutuloy ba siya? Talaga bang seryoso to? Kasi kung seryoso po yung estudyante or yung parent talaga na mag-enroll or kumuha ng lesson, mag-enroll po talaga, no? Hindi po siya yung parang nag-aantay, no? Na para kasing ganun yung parent, parang nag-aantay siya na sasabihan namin siya or paalalahanan namin siya. So, hindi po ganun nagwo-work yung aming system dito, no? So, the system is, enroll po muna tayo. I mean, bago ko ituloy, no? Sa ibang school, ganun din naman, no? Ganun din sa ibang school. Of course, enroll ka muna. So, pagkatapos mo mag-enroll, sa kanila, kumbaga, official ka na student nila. Di ba? Ganun naman po talaga yon. So, it's very important na enroll po muna tayo and then saka natin ngayon aayusin yung teacher, tapos of course yung schedule din, no? So, it's very, very important. Yan. Okay.